Good news po itong pag-usapan natin mga ka-DDS. Dapat magsaya na tayo. Ito, post ni Luminous by Trixie Cruz Angeles and Amid Paglinawan. May usap-usapan sa mundo ng mga survey firms ngayon na may isang internal survey na ginawa o kinomisyon para tignan ang lakas o hina ni VP Inday Sara Duterte sa 2028 presidential election. Ito din di umano ay sinusukat ang lakas at hina ni BBM Island Administration para masilip din ang kagustuhan o ayaw ng tao na ma-impeach si Vice President Sara. Ang resulta, ito na. Mas mataas ang nakuhang score ni BP kaysa inaasahan nila. 60 plus ang score o points ni BP Sara. Wow! Ay, grabe. Panic mode tuloy sila. Gumasta sila ng malaki para sa survey na ito para lang masampal ng masakit na katotohanan na mas lumakas pa si BP Sara. Kaya mas matamlay na daw ang House of Representatives makakuha ng suporta ang impeachment dahil nag-leak na din ito sa ibang mga congressmen, mga bata ni Tamba at mga makabayan na lang ang maiingay dito. Bakit kaya? Bakit, Congressman Ridon? Ay, nako. Maalala ko ito itong mga internal survey. Parte yan sa political strategy. Bago mag-midterm election noong May of 2025, sinabi ni Congressman Toby Chanco, siya ang campaign manager ng Alyansa, na may ganito rin sila, internal survey na ginawa. So, bago yung mag-March 11, 2025, yung kidnapping ni PRRD, result ng kanilang internal survey sa Alyansa, sa Mindanao, may mga pumapasok sa top 12 na Alyansa. So, hindi pa masyadong solid yung, di ba, may Duterte, then plus 2. Hindi pa masyadong solid sa Mindanao yung Duterte. So, okay. Maganda. May pumapasok na kandidato ng Alyansa. Kaya lang, nung nangyari na yung kidnapping ni PRRD, sumunod na resulta sa kanilang internal survey, wala na. Zero. Wala nang pumasok na Alyansa sa Magic 12 sa survey nila doon sa Mindanao. Kaya ang ginawa nila, kinancel nila lahat after March 11 na kidnapping ni Tatay Digong. Kinancel nila lahat ang mga naka-scheduled rallies nila sa Mindanao dahil nalaman nila doon sa internal survey nila na galit ang mga tao sa Mindanao sa ginawa nila kay Tatay Digong. Kaya ito, naniniwala ako na may ganitong survey itong post ni Attorney Trixie Angeles. Gumasto sila. So, hindi sila naghintay na lang sa yung mga usual survey kasi, yung mga SWS, Pulse Asia, kung ano pa dyan. Ang iba dyan is non-commission. Ito lang mga kumpanya ang nagsusurvey. So, ito ngayon, commission survey. Para makita nila, ano pa talaga? Ito na, resulta. Mataas ang ratings ni VP Sara, 60 plus. Ang kanyang, So,
hindi naman masabi kung ilan si BBM. And I'm sure mababa rin. Tapos sa lakas ni BP Sara, nakita nila sa survey na ang mga tao ayaw ma-impeach si BP Sara. Kaya no wonder, ito, nag-leak na daw sa mga kongresista. Nabigla ko, ngayong hapon lang, meron ng pahayag ni Congressman Lawrence Defensor, ang Senior Deputy House Majority Leader. Hindi ko inaakala, nabigla ko yung inamin niya na mahihirapan sila makakuha ng 1/3 sa mga kongresista na mag-endorse sa impeachment ni BP Sara papuntang Senado. Hindi ko akalain na ganun. So, connecting the dots, bakit nakapagbitiw ng ganong salita itong House Leader, Congressman Defensor? Baka ito na yung resulta ng kanilang internal survey. Kaya, tayo po mga kadides, this is good news. Panalo. Hindi na nila mai-impeach si BP Sara dahil ang mga kongresista alam na nila ang resulta ng survey. Kung ako ang kongresista, kayo yung kongresista, lalo na Mindanao, Visayas, alam mo, galit ang tao na sa isang galawan na ma-impeach si BP Sara. Boboto ka pa ba? Ilalagay mo yung signature mo? Tapos pagdating sa Senado, alam mo na maraming senador na boboto sa acquittal ni BP Sara. So what's the use na isugal mo yung kandidato mo sa 2028 laban sa isang kandidato na super lakas? So, anong sabi ni BP Sara? Ang gaba dili magsaba. Sabi ni Tatay Digong, there will always be a day of reckoning. May hangganan ang lahat. So, malaman ito ni BP Sara, I'm sure, tuwan-tuwa yun. Romualdez, John Vic, PBBM, wala na, panic mode na sila. Dilima at mga madre, kapit bisig na nagrosaryo, patungo sa kanilang hantungan. Ang ikatlong impeachment complaint versus BP Sara. Kapansin-pansin ang matinding simbolismo sa pagdating ng grupo ni Leila de Lima sa House of Representatives nitong araw ng Pebrero 9, 2026 kasama ang mga madre, kapwa abogado at relihiyosong individual habang kapwa nagro-rosaryo at magkahawak kamay. Bitbit ng grupo ang ikatlong impeachment complaint laban kay BP Sara na isinumiti sa Office of the Secretary General ng Kamara sa Quezon City. Sa mga larawang kumalat sa social media, makikita si de Lima sa gitna ng mga madre, tahimik ngunit determinado, na tila nagpapahiwatig na ang kanilang hakbang ay hindi lamang legal kundi moral at spiritual din. Ayon sa kampo ni de Lima, ang paghahain ng reklamo ay bunga ng patuloy na panawagan ng ilang sektor na papanagutin ang Vice Presidente sa mga isyong kinakaharap nito. Noong mga nagdaang linggo, una at ikalawang impeachment complaint na ang naisumiti laban kay BP Sara. Subalit muli itong sinundan ng panibagong reklamo, sinyales na hindi pa sumusuko ang mga grupong ito. Okay, so may nabasa akong post kanina. Kahit 100 pa ang isampa ninyong impeachment complaint kay BP Sara, talunan pa rin kayo at wala na kayong magagawa. Okay, so last year, 4 na impeachment complaint eh. So, may pang-4 pa ba? Ito, kapansin-pansin ha. Si Romualdez, matagal na tahimik. Nung
araw, I don't know, last week, basta may araw, I think Merkules last week. Nung inirefer o itrinansmit na ng House Secretary General yung dalawang impeachment complaint papunta sa Speaker of the House, biglang nag-attend sa plenary si Romualdez. So, ang mga political observers, sabi nila, yan na, nagparamdam na si Romualdez. Kasi, nagsimula na ang impeachment proceedings laban kay VP Sara. So, ako, personal opinion ko lang ito, nakikita ko, hindi pa nawawala kay Romualdez yung hangarin niyang kakandidatong presidente sa 2028. Nandyan pa rin. Kaya sinusubukan niya o nila na tanggalin si VP Sara through impeachment. Kasi pag natanggal nila si VP Sara, mas madali na ang kanilang daan papunta sa Malacanang. So, inaasahan na natin na papasa at papasa ang impeachment complaint. Yung tatlo na yan, kahit pagsama-samay na nila, papasa at papasa yan sa Committee on Justice. Ang tanong ngayon, papasa ba yan sa plenary? Pero, dalawang magka-hiwalay na, unang video na napanood ko nga kanina umaga lang, Deputy House Majority Floor Leader, Congressman Lawrence Defensor. Nabigla ako doon sa kanyang pahayag na malabo, alanganin. Sabi niya sa interview niya kay Elvin El Chico ng DZMM ata yun. Alanganin yung impeachment complaint ni VP Sara na makakuha ng 1/3 na signature ng mga kongresista para maiakyat ito sa Senado. So nabigla ko, anong dahilan? Bakit nagsabi siyang alanganin? Ito, connecting the dots, may post si Attorney Trixie Angeles na sagap nila sa kanilang mga sources na mayroong ginawang internal survey itong Palacio ba o Marcos administration o itong grupo ba ni Romualdez, yung mga anti-Sara. Internal survey, tinignan nila kung gaano talaga kalakas si VP Sara. Gusto nilang makita gaano rin kalakas si PBBM at ano ba ang pulso ng taong bayan sa impeachment. Gusto ba nilang ma-impeach si VP Sara o hindi? Ayan. At yung resulta, according to Attorney Trixie Angeles, napakataas yung ratings ni VP Sara. It's higher than expected. Tapos, of course, mababa si PBBM. Kaya, according to Attorney Trixie, nag-panic mode na sila. At yung resulta ng internal survey na ito, nag-leak. Alam na ng ibang kongresista, kaya ang mga kongresista na nakakaalam, I'm sure, tuloy-tuloy na yan na-leak, alanganin ng mag-endorse o pumirma sa impeachment ni VP Sara pagdating doon sa plenary. So tanong, Congresswoman De Lima, dagdagan nyo pa? Sino pa? Congressman Percy Sendanya, Makabayan Black, Trillanes, sige, gawin yung pang-4, pang-5, pang-10, no problem. Dahil ang taong bayan nagmamasid, hindi nyo na ngayon maloko ang taong bayan. Doris Bigornia, anong sabi niya? Nakakapagtaka. Sa dami ng kasong isinasampa kay VP Sara,
napakalakas pa rin niya, napaka-popular pa rin niya. Bakit? Ano ba ang dahilan? Ang dahilan po, gising na gising ang taong bayan dahil sa social media.